Hi everyone, welcome. This is Communication with Louie. And today, pag-uusapan natin ang isa sa napakahalagang topic. Ito ay ang purposive communication. Ano nga ba ang purposive communication at bakit ito mahalaga? Let's tackle first on the term itself, purposive communication. Well, this is an art and science ng pagpapahayag ng mensahe ng malinaw at epektibo. Yes! Coming from the term itself, purposive, if you're gonna reach on its core, you will get the term purpose. It should have a purpose. It should be intentional and it should be goal-oriented. Well, hindi lang ito basta-basta ang pagsasalita o pagsulat. Ang goal nito ay siguraduhin na naiintindihan ng audience ang gusto mong iparating. Sa madaling salita, it's about making sure that your message is not just heard but understood and acted upon. Bakit nga ba mahalaga itong matutunan? Well, ang sabi ni Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa mundo, if you can't communicate, it's like winking at a girl in the dark. Nothing happens. Kahit gaano ka pa kagaling, kung hindi mo maipapahayag ng maayos ang iyong ideas, baliwala lamang ito. It's like nothing happened. Ang communication skills ay hindi lang para sa public speakers or leaders. Lahat tayo ay makikinabang dito. Mapa-estudyante, mapa-empleyado, o kahit sa personal nating buhay. For example, sa trabaho, kung hindi ka marunong magpahayag ng mga ideas ng maayos, baka hindi ka maintindihan ng boss mo o teammates, at ito ay magli-lead sa misunderstanding or mistakes. Sa relationships naman, napakahalagang communication. Kung hindi mo kayang i-express ang feelings or thoughts mo sa partner mo, magkakaroon ka ng problema. Baka bigla na lang kayong mag-away basta-basta. At kaya, para sa mga mag-partners dyan, mastering communication is the key. It's the key to building a strong and healthy relationship. Maibalik ko lang si Warren Buffett. I very like him so much dahil not only that he's so good in terms of communication, but he's also wealthy. And we want to be wealthy as well. Investing in communication skills ang isa sa kanyang mga primary things na pinopromote sa tao. In fact, according to him, if you develop your communication skills, your value increase by 50%, more than getting any MBA degree or whatsoever. Ibig sabihin nito, malaking bagay talaga ang marunong makipag-communicate. Pwede kang mag-level up sa career, sa relationships, at sa buhay. Kung mas magiging effective communicator ka, mas marami kang opportunities na matatanggap. Mas maraming doors that will open to you. Ngayon naman, pag-usapan natin ang purposive communication bilang subject sa CHED General Education Curriculum. Regardless of your degree, let it be engineering, architecture, education, nursing, whatever is that, lahat ay may subject na purposive communication. Ito ay mandated by the law. Minsan kasi tinatawag natin itong minor subject. Pero hindi talaga dapat ganun. Kasi kung ganun ang lens that you will view it, and you will see purposive communication as a subject that is of lesser importance, you will not take it seriously and you might miss the different opportunities that you will get here. May equally valuable lessons tayong matututunan dito na magagamit natin sa iba't ibang aspeto natin sa buhay. Sa CHED curriculum, ang purposive communication ay isang core subject designed
to help students develop their communication skills. Hindi ito basta-basta na isang filler subject. It aims to equip students with the necessary skills to effectively communicate in various contexts, academic, professional, or personal in nature. Bakit mahalagang matutunan ang communication? I'll give you 3 main reasons. 1, it teaches us how to convey our thoughts effectively. Ang effective communication ay hindi tungkol sa paggamit ng mga magagandang salita, yung mga highfalutin words, kundi ito ay kung paano natin express ang ideas natin ng malinaw at nauunawaan ng iba. Kapag magaling ka mag-communicate, mas magiging confident ka sa pagsasalita at sa pagsusulat. Pangalawa, it helps us build better relationships. Who doesn't like that? Whether work, school, or personal, ang magaling na mga nakikipag-communicate ay mas madaling makabuo ng maayos sa matibay na relasyon sa iba. Hindi lang ito sa romantic relationships, kundi pati na rin sa friendships, family, at professional interactions. At lastly, number 3, it's about empowerment. When you can communicate effectively, you have the power to influence and inspire others. So, to summarize, I'll give you 3 points. Number 1, purposive communication is all about being goal-oriented and intentional. 2, as a GEC subject, hindi ito minor. It's equally important as other subjects. And lastly, number 3, purposive communication has a lot of benefits. It enhances clarity, builds relationships, and empowers you to lead and influence others.